Ayan, what's up mga kapitbay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbay, meron isang subscriber natin na nagtanong, siguro mga last after 3 days. Pero before nyan, marami na nagtatanong nito. Maraming nalilito din po dito. Actually, meron na akong vlog nito pero medyo magkaiba sila. Kasi ang before na vlog natin is kung pwede nga ba i-connect ang pfSense IPsec VPN sa ibang firewall. So, ito naman mga kapitbay, ang nagtatanong is, ang katanungan po niya is, paano nga ba, kunyari, sa main office is naka pfSense, tapos gusto mo mag IPsec, pero dun sa mga branch mo, wala tayong pfSense firewall. Pwede nga ba yun? Yan yung pag-uusapan natin today. Stay tuned. Sana makatulong na naman ako dun sa mga nagtatanong. Kaya let's go, pag-uusapan natin. Ayan na nga mga kapitbahay. No? So, ang katanungan po niya, pwede nga ba daw mag IPsec gamit pfSense sa main office, which is sa branch mo, walang firewall. Okay? Marami kasing scenario yan mga kapitbahay. Kunyari, yung office mo is wala kang, may pfSense firewall ka, tapos nakaset up yung VPN server, which is yung IPsec, tapos wala kang firewall dun sa mga branch mo. Pwede po yun. Okay? Yung isang scenario mga kapitbahay, pwedeng gamitin mo is yung OpenVPN ni pfSense. Yun, pwede po yun. Pwede kayo mag-set up ng OpenVPN server dun sa main office nyo. I-export lang nyo. Tapos, sa lahat ng PC sa branch nyo na gusto mag-connect sa server or may gustong i-access from main office papunta dun sa branch, pwede mo gamitin yung OpenVPN. Pero, ang kaibahan lang kasi talaga kapag OpenVPN, kailangan mo siyang i-install per PC or per device para makapag-access. Hindi katulad ng IPsec is site-to-site VPN, which is kapag sinatap mo yung IPsec doon sa pfSense mo sa main, tapos papunta doon sa router mo or sa firewall mo doon sa branch, automatic pangkalahatan na. Okay? So, ang katanungan po ng isa nating kapitbahay, ito. Yan. Ito po yung katanungan niya. Yan, ito po yung katanungan niya. Ayan, oh. So, meron siyang ER605 na router. So, ang tinatanong po niya, kung pwede nga ba daw i-set up yung IPsec dito sa ating ER605 na VPN router. Okay, so, katulad nito, for example, mga kapitbahay, ayan. Ito yung main office mo. Tapos, ito yung mga branch mo. Ayan. So, para makapag-IPsec ka, i-make sure mo palagi na yung router mo, ito yung mga VPN, may nabibili kasing mga VPN router na ready for IPsec configuration na. Like for example mga kapitbahay, kung yung mapapanood dun sa video ko yung about dun sa main office or sa office namin sa Cebu, mayroon akong nilagay dun na VPN router which is yung Ruigi. Ano ba pagbasa yun? Ruigi o Ruigi. Yan. Yung mga model ng Ruigi, mayroon yung IPsec. Okay, so ang ginawa namin, sinat up namin yung IPsec server dito sa main office namin sa Manila, tapos kinonect namin dun sa Ruigi namin, which is yun yung VPN router namin. Connect po siya, goods na goods, no problem, kaya smooth na smooth ang takbo. Pero make sure mga kapitbahay na kunyari dun sa branch nyo, syempre kapag kailangan nyo mag IPsec, kailangan yung internet nyo is business line saka naka-static public IP, kasi hindi ka makapag-connect gamit yung residential lang or naka-dynamic public IP ka. So, kunwari, naka-dynamic public IP ka, mako-connect mo siya ngayon, pero every time na magbago or mag-restart, mawawala. Pero, usually, dito sa Pilipinas, kapag naka-dynamic public IP ka, naka-block yung mga port. So, kahit i-set up mo, hindi yung tatagos. Kaya dapat magpapaalam ka talaga dun sa subscriber or sa provider mo na kailangan mo nagkaroon ng static public IP para makapag-set up ka ng IPsec, which is yung site-to-site VPN. Okay, ganito naman mga kapitbahay. Paano kunyari ang scenario is dito sa main office, naka-public IP ka, tapos nakaset up yung OpenVPN or yung IPsec mo. For example, dito sa branch 1, wala kang static public IP, tapos naka-residential ka lang. Pwede pa rin po yun. Gamitan mo siya ng OpenVPN. So, gagawin mo, set up mo yung OpenVPN dito sa main, tapos export mo, tapos install mo, tapos kunwari itong PC na to is gusto mag-access dito sa server through VPN, install mo lang dyan yung in-export mo na OpenVPN installer. Tapos kunwari dito rin sa branch, dito sa B, ganun lang din gagawin mo. Okay? So, pwede po yun. Maraming way, maraming paraan. Pwede ka rin gumamit ng ng mga
outsource na mga VPN, which is hindi ko alam kung, pero marami namang ganong outsource VPN na secured. Okay, so Tailscale, yan yung pinaka recommended ko. Pwede ka mag Tailscale, libre lang po yun. May unang account na libre lang, pero limited lang yung device na pwede mo paglagyan. Pero kung gusto mo na maramihan, so ayun, i-click mo lang, which is bumili ka ng license para unlimited or mas marami kang device na pwede mapaglagyan. Okay, so ganoon lang mga kapitbahay. Easy setup kapag kunyari wala kang pfSense firewall sa mga branch, so inulit-ulit ko, pwede po yun. Basta i-make sure nyo na yung internet nyo is naka-static public IP, tapos yung pinaka-router nyo doon is may features na IPsec. Almost the same lang po yun. So kapag sinetap po dito, setup mo rin yung IPsec dito, kahit hindi ka naka-pfSense, secured pa rin po yun. Kasi hindi dadaan yung mga port na i-access mo sa B1, sa B2 through public, which is nakadaan siya dito pa rin sa tunnel. Okay, so secured na secured. Uulitin ko, pwede mag-set up ng IPsec VPN gamit from pfSense papunta sa branches mo kahit wala kang pfSense firewall. O make sure na mayroong features ng IPsec or OpenVPN yung mga router nyo sa branch office. Pwede po yun. Okay? So, sana maintindihan nyo or sana wala nang malilito. Okay? Kasi napaka-basic setup lang nito mga kapitbahay. I-make sure lang nyo na capable ng IPsec sa branch nyo yung mga VPN router nyo. Okay? Ayan lang. So, ganun lang kasimple mga kapitbahay. Ganun lang kadali ang pag-setup or ganun lang ka easy pag-setup ng tunnel gamit ang pfSense papunta doon sa mga branch nyo kahit walang pfSense. Okay? So, ayan mga kapitbahay. Sana nakatulong na naman ako doon. Sana naintindihan nyo. So, ayan mga kapitbahay, kung mayroon kayong mga katanungan or suggestion or may konting technical problem, comment down below. Kasi kapag hindi natin kaya isagutin yan sa message, ginagawan ko ng video. Like for example, pag madami nagtatanong, ginagawa natin ng video yan para hindi kayo mahirapan. Okay? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana naintindihan nyo. Ganito lang, easy setup. Yan. Main office, pfSense, VPN router, yan. Tapos through tunnel. So, ganun lang kadali mga kapitbahay. Napaka basic. Kailangan mo lang talaga kabisaduhin kung paano ang configuration ng pfSense. Marami tayong video niyan dito sa ating YouTube channel, how to set up, or yung mga ibang technical term, marami po dyan. So, browse lang nyo yung channel ko, kaya maraming salamat dun sa mga solid supporter natin dito sa YouTube natin. Sana marami pa tayong matulungan. Kaya God bless, peace, and thank you so much for watching dito sa aking YouTube channel. Okay? Maraming salamat, peace. Kung mayroon kayong tanungan, don't forget to hit that subscribe, like, and share, and comment down below kung mayroon kayong mga katanungan para masaya. Alright? Let's go!